Welcome to Donmar TV News Channel. Mayor Isko, alam kong may plano ka sa 2022, kaya nag-iingay ka at tinitira mo si Pangulong Duterte at ang administrasyon na ito. Pero nasa gitna po tayo ng lockdown ngayong pandemya. Pakiasikaso naman po yung bakunahan dyan sa Maynila dahil palpak. At mahilig ka pang manisi ng iba. Huwag mo sanang masamain, Mayor. Pero pakiayos lang po. Kawawa naman po yung mga taga Maynila. Kaya please lang, pakiayos po ang bakunahan dyan. Salamat po. The Pacquiao wing does not recognize these activities. In a statement, Pimentel says these are ill-timed amid the rise in COVID-19 cases. The Pacquiao group earlier said they will hold their own convention next month. A resolution is now circulating in the ruling party, PDP Laban, that endorses Senator Bongo as its standard-bearer and President Duterte as his running mate for the 2022 elections. The party's National Executive Committee, led by its president, Energy Secretary Alfonso Cusi, unanimously approved the endorsement in a virtual meeting Wednesday. Secretary General Melvin Matibag says other members can now sign the resolution. The Go Duterte tandem will be presented during the party's national convention on September 8. But Matibag says other candidates may still be nominated and that this will be put to a vote. The Cusi-led group is inviting the other faction, led by Senators Manny Pacquiao and Coco Pimentel, to attend. If they want to nominate Senator Pacquiao as a candidate on that convention to be the standard bearer of the party, they may do so. Everybody is welcome to do that because during that national convention, pipiliin yung presidente, vice president, even senators. And we considered Senator Pacquiao as one of our top candidates for the senatorial lineup of PDP Laban. Meanwhile, Go remains uninterested in a presidential bid but says he will change his mind if the president agrees to be his running mate. Kulang-kulang 2 buwan na lang ang hihintayin, magpa-file na ng Certificate of Candidacy ang mga tatakbo sa 2022 national elections. Pero isa pa lang ang umaaming tatakbong Pangulo at yan ay si Senador Panfilo Lacson. Humingi daw ng meeting sa kanya si Vice President Leni Robredo kamakailan sa hakbang na pagkaisahin ng oposisyon. Nagbigay daw si Lacson ng unification formula para dito, pero nakaramdam daw siya ng pagtutol kay Robredo. Tumanggi si Lacson na Ayan, sabi ni Isa, kasabihan po yan, hindi po galing sa Bible, sabi ni Edna. Kung ano ang kanyang iminungkahing unification formula. Kasi naman hindi ka pwede magdetalye, no? Pero ano po ba ito may kinalaman sa may isang aatras, halimbawa, sir? Well, in so many words, yes. Kaya unification nga eh. At least between her group and my group, kung ma-implement yun, mag-unify. Hindi ko sinasabing siya yung atras, hindi ko siya yung atras. Pero merong basta't mag-unify in the end. Hindi lang reluctance yung naramdaman ko para may resistance. Mag-uusap daw sila uli ni Robredo. Sabi naman ng kampo ni Robredo, tiyak na bukas sa pagtakbong Pangulo si Robredo sa kabila ng mga sinasabi ng ilan. Ilang beses na raw itong nilinaw ng bise. Hindi pa raw niya kinokonsidera sa ngayon ang pagsuporta sa ibang presidential aspirant. Malinaw pa rin daw na ang first option ay si Robredo mismo ang tatakbo. Pero hindi na nagkomento ang kampo ni Robredo tungkol sa unification formula na sinasabi ni Lacson. Abala na rin ang ilang partido sa pagpapalakas at pakikipag-alyansa. Ang Aksyon Demokratiko, partidong itinatag ni dating Senador Raul Roco, magkakaroon ng bagong miyembro, si Manila Mayor Isko Moreno. We did reach out to their camp initially. So we had, and then from there on we had talks, and then tingin kung pwede bang magkasundo with the principals, pwede bang magkaroon ng pagsasamahan. And we're glad that Mayor Isko joined the party. Nag-file na nga ng resignation si Moreno mula sa National Unity Party o NUP kahapon. Ang NUP ay isa sa mga partidong nakipag-alyansa sa hugpong ng pagbabago ni Mayor Sara Duterte. Ang paglipat ng partido ni Moreno, nangangahulugan bang tatakbo siyang Pangulo sa 2022? Obvious ba? Hiningan namin ng payag si Moreno pero wala itong komento sa ngayon. Manunumpa na dapat ito bilang miyembro ng Aksyon Demokratiko ngayong araw. Pero sa isang statement, sinabi ng Aksyon Demokratiko na hiningi ni Mayor Isko na ipagpaliban muna ang kanyang oath-taking dahil meron itong mga kailangan agad na asikasuhin kaugnay sa bakunahan sa Maynila.
Ang hugpong ng pagbabago din, patuloy ang pagbuo ng alyansa para sa 2022. Nadagdagan pa raw ng 2 partido ang kaalyansa ng HNP, ang Laban ng Demokratikong Pilipino ni Senador Sani Angara at Partido Federal ng Pilipinas. Nauna dito, may 5 ng partidong nag-renew ng kanilang alliance sa HNP. Lumilinaw na kaya ang desisyon ng Mayora na tumakbo sa 2022? Napagid na po ni Mayor Sara na talagang October po siya mag-a-announce kung ano po magiging final na plano niya sa 2022. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Ay nako, anyway, ito papakita lang natin ha. Kasi maraming nagsasabi, maraming nagsasabi na bakit yan si Isko Moreno, hindi parang paro-paro. Alam mo yung paro-paro? Paro-paro yung palipat-lipat. Actually, may point naman talaga kayo. Talagang yan si Isko, ayan, yan. Isko, tapat masan, hindi palipat-lipat sa may nag-send sa akin. Ito yung dating partido daw. Ito, sinend lang sa akin ito Ang bayan ni Gits sa lahat. Ayan, yan yung mga partido niyang palipat-lipat. Sabi ko nga hala to si Isko Moreno. Alam mo yung mga ganyang klaseng tao, halata. Anong ibig sabihin yan? Kung saan sila makikinabang, kung sino yung pwede nilang apakan, paangat, gagawin nila, lilipat at lilipa. Di ba? Ibig sabihin lang po niyan, talagang meron siyang pangarap. Kaya sabi ko sa inyo, pusta ko sa inyo, tatakbo ito. Tatakbo itong Pangulo. Sigurado yan. Pero aside from that, meron isa pang lumabas. May bala ka pa ba mag-asawa? Wala na po. Sorry ho, wala ho talaga. Pinandidirian ko ho ang asawa. Pasensya na. Sabi ni Anrod, grabe maka-animal, wagas. Joke lang po yun, Anrod. Ha? Wala po akong plano mag-asawa, wala po akong plano mag-jowa. Promise, hindi ko talaga gusto. Sakit sa ulo yan. Ethel, may happy birthday, Banabay. May God bless you and health always. Ayan, thank you. Yan. Silip lang, Banabay. Holiday pa ako. Bukas pa uwi ko. Bukas, promise, babalik ka. Babalik ka. Paano po kayo nagkakilala ni Mo? Matagal na ho. Alam nyo, nagkakilala kami ni Mo. Kaya, Q&A ba to? Q&A? Sige na nga, Q&A. Okay, nagkakilala ka kasi kami ni Mocha noon. Youth Fellowship. Mantakin mo. Ito, walang biro ito. Hindi to joke. Nagkakilala kami sa Youth Fellowship. Yan si Tonyo. Selserban ko yan. Si Tonyo. Yan ang unang nagtulong sa akin noon sa Youth Fellowship namin noon, si Tonyo. Ganyan na kami kasama niya. Matanda na siya noon. Isipin nyo noon. Elementary pa lang ako noon. Matanda na siya. Ngayon, matanda na ako, matanda na rin siya. Ewan ko nga kung paano nangyari yan. Parang hindi tumatanda. Walang biro, totoo, hindi ko talaga tumatanda yung si Tonyo.